Bilang mga Kristiyano, ang tingin natin sa tao ay nilikha ng Diyos. So may karangalan tayo kasi galing tayo sa Diyos. Minamahal tayo ng Diyos at hindi lang tayo basta-bastang iniligay sa mundo. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Tayo ay ginawang kalarawan ng Diyos. Image of God, Imago Dei, at yan yung karangalan natin bilang mga tao. So dahil sa may dignity tayo ay may karapatan bilang tao. Kaya na dyan yung pumasok ang human rights. Ang unang nag-approach mo minsan customer or parang nako-curious sila, ano yung silingan? Anong meaning ng silingan? Pag una po sila nagsasalita ng tungkol sa ganun, doon na po kami nag-start na ganito po, nagkikwento na po kami. Si Ian po, siya yung nag-iisa naming kapatid na lalaki. Sumunod po siya sa akin. Malaki po kasi yung gap namin na dalawa. 12 years po yung gap namin. Tapos nung time na yun na nagtrabaho na nga po ako sa Baclaran, lagi yung nag-ano sa akin na siya yung nagsusundo sa akin pag uwi ako. Sinusundo niya po ako sa Litex. Niya, te, susunduin kita sa Litex, abangan kita, te. Gaganon siya sa akin. Noong 2016 po, ng November 12, mga around 8 pa 9, tumawag po yung ate ko sa akin. Sabi niya sa akin, Laga po kasi yung palayaw ko sa amin. Laga, si Ian, ganun ang salita niya sa akin. Hindi muna niya diniretsa na tapos binaba ko nga yung cellphone. Basta sabi niya lang kasi, Laga, si Ian, na baril. Unang sinabi sa amin, 13 lang po yung tama niya. 13. Tapos nung pina-autopsy po namin siya dyan po sa Camp Crame, nakita po 26. Pero nung pina-cremate po siya, kasi yun nga yung inano sa pag-cremate, syempre chinek pa uli nung may nakita pa pong parang bala pa po. Bago siya na-cremate, may nakita pa pong balang mga 5 pa ata na Parang hayop kasing ginawa sa kapatid ko. At parang basta madami. Kung naririto si Jesus, anong gagawin niya sa tao na sa harap niya? Isa si Father Flavie Villanueva sa mga magiting na lumaban sa war on drugs, hindi gamit ang karanasan, kundi gamit ang isang programang umaakay sa mga balo at ulila upang muling makabangon, ang program Paghilom. Ang unang days ng program Paghilom ay nagmula sa Kalinga Center. 2015, itinatag natin ang Arnold Janssen Kalinga Center na may layunin na magbalik ng dangal sa mga tao na sa lansangan. Nung may patayan, sabi ko, baka hindi ito magtagal. Pero walang ganun eh. Tuloy yung pagtaas, tuloy yung balita, tuloy yung bangungot. Binuo natin yung 5 baitang o phases of development and care and healing. Sabi ko doon sa first batch, dala nyo pa ako ng 13 na buo yung second batch. Hanggang sa ngayon ay naka-batch 22 na tayo. Hindi tayo tumigil simula 2016 at wala tayong planong tumigil
hanggang meron pang isang biktima na nangangailangan ng kalinga at paghilom. Maraming anyo ang paghilom. Kasabay ng pagkupkop ni Father Flavi sa mga balo at ulila, wala ring humpay ang pagkilos ng mga misyonerong redemptorist sa simbahan ng Baclaran. Isa na rito si Brother June Santiago na nagtatag ng Silingan Coffee noong 2021. Bakit naman naging silingan? So, nung binubuo, siyempre, kwentuhan ng buhay, anong mga nawala. Tapos biglang may isang, di ko matanda kung sino nagsabi na ang nawala daw ay kapitbahay. Ni-start na namin yung silingan na ito ang gusto namin maibalik. Kasi yun po yung mahirap eh. May time po na kahit sabihin mo yung totoo, parang ikaw pa mga natatakot magsabi ng katotohanan. Sa panahon ni Duterte kasi, wala ka ng encounter sa iyong kapitbahay. So doon siya nag-uumpisa yung encounter. So, magsusunod-sunod na doon kasi after the encounter, it will open a lot of conversation. It will open a lot of opportunities. Doon nagkaka-openan kami ng mga kasama ko. Nandiyan lang kami, nag-iiyaan kami na doon ako na nagkakaroon ako ng inspired sa kanila na mga kasama ko rito na papalakas din ng loob na hindi dapat ganito. Kailangan lagi natin hihimayin bawat kwento. Bawat kwento po kasi may nasa likod niyan eh. May dangal sila. May dangal sila. Hindi nababawasan ang dangal nila dahil mahirap sila. At yung dangal na yun, ang nagtumatawag kung meron man akong dangal na makita, hindi siya bilang mahirap lang, kundi bilang tao. Bilang tao. Ay, isang bagay na tumitikad sa akin ay tao to eh. At ang Diyos sa katawang tao. Yun yung bagay na pinag-iingat-ingatan ko. Hindi maipaghiwalay na ingatan yung tao, ingatan yung bungo, ingatan yung kalansay, ingatan yung buhay, ingatan yung kwento, ingatan yung alaala. Kita nila yung buto eh. Kita nila kung paano binalahura, biniktima, binaboy yung kanilang mahal sa buhay. Hindi sila nagkaroon ng panahon para magdalamhati. Ipinagkakait sa kanila eh. Kahit yung pag-iyak, pinagbabawalan sila na ligpitin nyo na, tama na yan, lamay na yan, ilibing nyo na. Sabi ko, paano maghihilom yung isang pamilya kung wala yung buto, yung mahal nilang pinaglalamayan, ano? Kaya sabi ko, kahit hindi ko alam kung saan kukuha ng salapi, kahit hindi ko alam kung saan hahantong yung dambana ng paghilom na pangarap ko, ay sigihan natin to. Nais ko'y pagmasdan ka sa iyong pamamahinga. Minsan pa'y duyan ka, awitan ka. Di ko man nababata, puso ko
Diyos na. Ito ay misyon ng pag-alaala. This is a mission of memory na ang inaalala natin dito yung breaking of the bread. Gawin mo ito sa pag-alaala sa akin. Pagkatapos niya ibigay yung tinapay, nagpakapako sa krus. Tinukhang sa krus. Kaya yung semblance, napaka-powerful na hindi ko may paghiwalay na ito yung Diyos na nagsasalita. Gutom ako. Ito yung Diyos na nagsasalita na may pakiramdam ako. Ito yung Diyos na nagsasalita ng katarungan. Hindi lang yung pamilya ni Kian, pamilya ni Aldrin, pamilya ni Micah ang biktima. Yung bansa, yung Kristiyano, yung Katoliko na bansa ay biktima rin. Kailangan makiisa tayo. Tandaan natin na ang pinakaturo ng simbahan ay pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. At kapag may nakita tayong mali at hindi natin itinutuwid, walang pagmamahal dyan. Walang pagmamahal dyan. So dapat tayong makiisa. Sabi nga sa Fratelli Tutti na dark days are here, but better days are coming. I am my brother's keeper. Kilala ko yung katabi ko. Tao siya. Dahil kinikilala ko na tao ako. Sapagkat ako ay likha sa kawangis at hugis ng taong si Kristo.